Welcome sa WWE Tagalog Review, Friday Night SmackDown Edition. Muli muna nating balikan ang John Cena's last match ever sa Saturday night's main event. Tapos sa mismong show, ay unang lumabas si Damian Priest. Binalikan din ito ang tungkol kay John Cena, tapos ay ang nangyari last week nang talunin nila ang mag-asawang sina Zelina Vega at Aleister Black. Tapos ay lumabas na din si Zelina Vega, tinawag niya si Black, at kunwari ay sa entrance way din ito lalabas, pero sa likod pala ito ni Damian manggagaling at inatake ito. Nagpatuloy ang bugbugan sa labas ng ring, tapos ay naglabas ng lamesa si Damian, pero habang inaayos niya ito'y pinalo siya ng upuan ni Black sa likod, tapos ay isang double knee attack ni Black kay Priest sa mesa, at doon na natapos ang eksena. Si Nia Jax at Lash Legend naman ang kasunod, pinagyayabang din ng mga ito ang naging panalo nila laban kay Alexa last week, at kahit sino pa daw sa lahat ng mga women's tag teams, ay walang binatbat ang mga ito sa kanilang dalawa. Pinagpatuloy ni Aleister Black ang pag-atake nito kay Damian Priest sa backstage. Pagkatapos niya na yung women's tag team match, ng Kabuki Warriors vs Jax and Legend, at dito ay pinatunayan nga ng dalawang dambuhala na wala ngang panama sa kanila kahit pa ang mismong tag team champions, matapos nila itong talunin after ng isang magandang match, heel vs heel ito pero ang Kabuki Warriors ang parang nag-act as babyface, o fan favorite. Pagkatapos ng match, ay mabilis na tumatakbo papunta sa ring sina Charlotte at Alexa para sugurin ang dalawa na sina Jax at Lash, pero nang patalo na sana mula sa top rope si Alexa para sa Twisted Bliss, ay biglang hinila ni Nia ang kakampi nito for the save, habang nasa gilid lang at hindi na nakialam pa sa kanila ang tag champs, sa huli ay ang Charlexa ang nag-stand tall sa kanila. Next ay si Julia, at gusto daw niya na mabawi kay Chelsea Green ang US Women's title. Tapos ay video recorded ng pagpunta ni Nick Aldis sa bahay ni Drew McIntyre, at nakipagdilito na pag bumalik na siya sa SmackDown, ay dapat mag-public apology din muna siya sa isang referee, na sinaktan niya kaya ito nasuspinde, at magkakaroon sila ni Cody ng championship match. Pero hindi basta-basta pumayag si Drew, kailangan daw ay magkaroon muna sila ng isa pang kasunduan, at ito ay kapag oras na dumikit kahit konti lang ang kamay ni Cody sa kanya, bago ang title match nila ay dapat bawiin nila ang WWE Championship kay Cody, at pumayag naman si Aldis. At nang okay na sana ang lahat, ay biglang nakita ni Drew sa telepono nito sa CCTV, na nasa labas na pala ng bahay niya si Cody at ito ay ikinagalit niya. Sinabihan nito si Aldis na ayusin niya ito kagad kung hindi ay siya ang aayos nito. Pinuntahan nga niya si Cody para pigilan pero masyado itong nagpupumilit makalapit kay McIntyre, hanggang sa nagkagulo na nga silang lahat, pati ang kuha ng CCTV ay nagulo na. Pagkatapos niya na ibalik na tayo sa arena, sabi ni Aldis ay hindi na niya saklaw ang ginawa ni Cody at bahala na ang mga otoridad tungkol dito, habang nagsasalita siya ay biglang pumasok si The Miz, at gusto daw nito ng wrestling match laban kay Joe Hendry, at ito nga ay ini-schedule ni Aldis next week, tapos bago makaalis si Miz ay niloko pa muna ito ni R-Truth. Tapos ay ang Julia vs Alba Fire, sa match na ito, ay syempre mas lamang si Julia at pagkatapos ng ilang minuto ay siya nga ang nanalo sa match, sunod ay ang The Wyatt Six, na may mensahe sa MFT bago ang kanilang WWE Tag Team Championship match mamaya.